e-bike, ang mga bagong hari ng kalsada. Bakit ba hanggang ngayon wala pa rin ginagawang solid na batas dito sa mga e-bike at e-trike na to? Hindi ko maintindihan eh. I mean, I get the reason kung bakit nandyan sila, convenience, no? Mahirap ang transportation and all, pero hindi dahilan yan eh para hindi ka magkaroon ng regulation. Number one, at ito talaga yung pinaka-issue ko, pag na-aksidente kayo gamit yung e-bike, e-trike, regardless kung sinong may kasalanan, actually ang pinaka-mahirap pa dyan is kapag ang may kasalanan is yung e-bike o e-trike, ang hirap nilang papanagutin kasi walang rehistro yung vehicle. Also, wala silang lisensya. And yet, nakikita mo yung mga yan na nagmamaneho sa national highways. Ilang beses na ako nakakita ng e-bike tsaka e-trike sa EDSA, no? Maintindihan mo yan kung mga nasa subdivision, sa mga villages, sa mga hindi national highway, no? Okay, sige, doon pwede mo nang pagbigyan. Pero national highway, tapos e-bike, e-trike, at malupit pa, kadalasan sa mga yan pag nagmamaneho nasa gitna, where in fact ang takbo ng mga yan 20 kilometers, 30 kilometers. Pag binusinaan mo pa yan para tumabi sila pa yung galit. So nasan yung hustisya dun? Diba? Yung mga may sasakyan, yung mga public, even mga public utility vehicles, every year nagbabayad yan sa LTO, rehistro, and obviously hindi ka pwede magmaneho kapag wala kang lisensya, which is also another source of income, no, para sa gobyerno. So yun yung mga I don't know, no? I'm pretty sure something is happening doon sa gitna, LTO and yung mga manufacturers or mga businesses na e-bike, no, yung binibenta nila. Pero alam natin sa Pilipinas, talamak yung mga lagayan, talamak yung mga lobbying. Kaya minsan, no, unless talagang merong mangyaring matindi, doon lang magkakaroon talaga ng batas para dyan, doon magkakaroon ng pangil. But until then, sad to say, ganyan tayo dito sa Pilipinas, no? Kailangan may mangyari munang matindi na, you know, kailangan ng Senate hearing, kailangan ng papogian muna sa balita para talagang magawa ng aksyon yung mga e-bike at e-trike na yan. Ngayon, hindi naman sa umaangal lang ako, no? Meron din akong solusyon na gustong i-propose, which is kung pinapayagan natin yung mga e-trike, e-bike na yan, number one, they need to undergo the same process na pinagdadaanan ng mga sasakyan. Kahit ng mga motor, iparehistro nyo na yan, diba? Tanggapin na natin na okay, parte na rin sila ng kalsada, pero magbayad ka. Diba? Parehistro mo yan. Ngayon, meron ng proper liability na pwedeng iatang sa pagkakataon na may madidisgrasya, diba? Meron ng driver's license na pwedeng tikitan. Hindi yung parang luging-lugi po talaga yung mga nakarehistro ang kanilang mga sasakyan, kahit yung mga yung mga nakamotor, diba? They are above the law. Even yung mga naka e-trike, e-bike na, hindi naman sinisita yun talaga pag walang helmet. Diba? O siguro yung mga e-trike na parang tricycle na battery operated, okay. Pero minsan may mga e-bike eh, diba? Yung mga two wheels pa rin na parang motor pero battery operated, hindi naman sinisita talaga ng matindi pagdating sa pag-helmet. So
ang labo ng batas ng Pilipinas pagdating dyan sa mga yan. And I am not really surprised kung gaano tayo kabagal pagdating sa pag-action dyan sa ano, no, sa mga electric vehicles na yan. Ayan, kagaya niyan, di ba? Gagamitin mo pang sundo, and all. Okay lang yan. Hindi natin pinagdadamot yung kalsada. Pero parehistro nyo naman. Also, kailangan din ng driver's license. Yun lang ang aking rant, mga kapatid. Hopefully ma-actionan yan, no? Kasi I don't know, sometimes we have to wait for an accident bago tayo gumalang. Ciao.